So hi guys, good morning for everyone. It's 1:25 AM na karon. So magkaon ta og salad guys, no? Igikan pa ta og gawas and then the grabe nga luto. 2 days matatapos na din ang Ramadan. And then ayan. Close daw ang pintuan ato. So ayan guys, no? Wait guys. So ayan, pagdating natin mayroon tayong salad. Ang laki ng lalagyan natin, pero konti lang ang laman. So, kainin natin siya, guys. Dahil, ano to luto to ni ate. Sarap. Sarap siya, guys. Ano na ngayon sa Pilipinas, guys? Alas 6:30 na yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6:30 na. Sarap. Apple lang ang ano at saka ano, condensed, macaroni. Sobrang sarap. Ang jelly lang ni siya, tunaw gid ni siya ning. Kani magong gisagol kay kuan magud ni krema ba? Tapos si ate din nagawa pa ng jelly, guys. Diya ibutang yun ni madam. Yan, slice and ugma kay. Nani siya plano ani katong linggo gani nga yang gikuan. Nani siya buhaton. Sweet nila. Naghimo din si ate ng sweet, guys. Nakikita nyo yung nasa likod ko, guys. Ang daming hugas eh. Katatapos lang ni ate naghugas. Pang 3 beses na niya, pang 4 beses na niya ang paghuhugas dyan. Kasi, si Amo, since kanina mga alas 2, start na ng luto. Anong oras na ngayon? Morning na. Alas 2 ng hapon, nag-start na ng luto. Kumakain sila ng alas 5. Tapos, after alas 5, nagluto na naman. Pang 3, pang 4. Tapos ngayon, alauna, nagluto ulit si Amo, pang last kain nila. So, grabe. Ganito dito pag Ramadan, as in talaga. Kaya kailangan malakas ka, mahaba ang pasensya mo, kailangan dumiskarte ka sa sarili mo na hindi ka madaling mapagod. I mean, dahil dito palaban talaga tayo, no? 2 hours, 3 hours lang ang tulog natin every Ramadan. Kahit hindi Ramadan, ganun din naman. Pero pag Ramadan talaga, guys, ang gabi ginawa nilang araw, ang araw ginawa nilang gabi. Kaya, ayan. Payo sa lahat dyan na mga gustong mag-apply, mag-abroad. Ayan. Ito ang pinakamahirap sa mga hindi pa nakaranas ng Ramadan. Okay? Baliktad po dito. Maniwala kayo hindi. Tingnan niyo ang oras. 1:30, 1:29 or 1:30 na ng umaga. Kaya ayan, no? Kailangan malakas ka dito. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Pag nandito ka, huwag ka nang mag-isip pa na uuwi ka ng Pilipinas. Gawin mo yung trabaho mo. Manalig ka sa Panginoon. Idasal mo yung mga amo mo na magiging mabait sa'yo. Dahil kung babalikan natin yung nakaraan natin sa pag-apply natin, start pa lang natin sa pagkuha ng mga requirements natin, sobrang hirap na. Kaya kailangan pag nandito ka na, i-grab mo na yung opportunity. 1 month, makakasahod ka na 20,000, 30,000. Saan mo pa yan makukuha? Sa Pilipinas, guys, kahit professional ka pa, teacher ka pa, ano ka pa, makaka 30,000 ka kaya?
every 1 month? Hindi, di ba? Kaya real talk ito sa lahat ng mga OFW. Huwag nating isipin na tayo ay pagod na. Pwede naman tayong mapapagod, pero wag lang tayong hihinto. Wag lang tayong mag-stop sa ating mga pangarap para sa ating pamilya. Unang-unang sasabihin ko sa inyo, unang-una number 1, pag nandito ka na, isipin mo na ang pagpunta mo dito ay para sa pamilya mo. Number 2, dapat malakas ka. Dapat alam mo kung saan ang weakness mo, kung ano ang meron ka, bakit ka nandito, ano bang purpose mo, bakit ka nandito sa ibang bansa. Pangatlo, pagdasal mo ang iyong amo na dapat mabait sila sa iyo. Dapat alam mo yung mga trabaho mo na mga ginagampanan mo dito. Lalong-lalo na nasa bahay tayo. Marunong tayong makikihalubilo sa lahat ng mga tao na nakasalamuhan natin, mga alaga natin, mga amo natin, mga kasamahan natin. Dahil ito din ang problema. Pag nandito tayo, mga kasamahan, minsan nag-aaway-away, kahit pa mga kababayan natin. Pang-apat, manalig tayo sa may kapal, no? Always pray. Huwag talaga yan natin kakalimutan, mga langga. Pasensya. Pasensya talaga. 101% ang pasensya natin. Dahil dito, ang mga ugali nila ay iba sa mga ugali na nasa Pilipinas. May amo tayo, may boss tayo. Kung ikaw ay paupo-upo lang sa Pilipinas, kung ikaw ay tamad sa Pilipinas, pagdating dito, huwag mo yang dadalhin dito. Dahil hindi yan nakakatulong. Baka makauwi ka pa pagbalik, pag nandito ka na. At ang last ay, ano pa? Ang pinaka-importante, kailangan na marunong tayong mag-ipon. Mag-ipon talaga tayo. No? Kahit kunti, kahit na alam naman natin na nandito tayo, marami tayong utang, marami tayong mga obligasyon, mga bills natin sa Pilipinas. Pero kailangan na mayroon tayong sariling ipon. Dahil napakahirap pag uuwi tayo na walang-wala talaga tayo. Resibo ang dala natin. Sa ilang taon natin na pagtatrabaho dito sa ibang bansa, ang hirap pag wala tayong ipon. Kahit kunti man lang, mag-ipon tayo. Magbigay tayo sa ating mga kapamilya, mga ano yan dyan, kapatid or mga parents natin. Pero magtira din tayo para sa sarili natin. Kawawa tayo pag wala tayong savings kahit konti man lang. Dahil mahirap pagdating natin sa Pilipinas, walang magpapahiram sa atin, walang kahit man tutubuan mo pa yan, sobrang hirap pag ikaw ay nangangailangan. Kaya yan talaga, be wise, kabayan. Sa ilang taon, ang daming mga kasamahan ko dito na nag-abroad for how many years? 20, 25 years. Nandito pa rin sila. Bakit? Wala pa rin silang nakikitang ipon. At saka palaging pinapadala. At saka hindi naman nakakatulong sa kanila. Dahil hindi naman sila pinapansin pagdating sa Pilipinas. Nakakaawa din. Di ba? Yun talaga ang mahirap, mga langga. Mahirap sa ating mga OFW. Hindi natin masasabi sa kanila anong problema natin. Ano yung mga obligasyon natin? Ano yung dapat nating unahin? Pamilya natin. Pero pagdating na kailangan nila ng tulong, diretso-diretso tayo. Pero sarili nating problema, hindi natin ma-share sa kanila. Di ba? Dahil alam natin na walang-wala talaga sila. Yun. Daming cheese. May isi-share ako sa inyo. Mayroon ako nakita. Parang matagal na yun siya dito. Ano? Sa mall yun. Umiiyak siya. Kasama ba ate katong may naghilak nga ano? Katong sa mall tayo dito sa Qatar Mall. May umiiyak na lalaki, guys.
alam mo, yung parang nakakadurog ng puso na makikita mo na matanda na siya. Hindi namin alam kung anong problema niya. Umiiyak talaga siya sa loob ng Jollibee yun. Umiiyak siya, hindi ko lang nakuha ng video. Pero sobrang nakakaawa kasi nga feeling mo, ano talaga, nararamdaman mo talaga sa kanya na parang lalim talaga ng problema. Lalaki yun siya. Ang lalim talaga ng problema niya. Diba? Yun. Ang hirap guys, diba? Ayan. Gimat. Gahi ang gimat ate? Ha? Gahi ang gimat. Matutulog kami ngayon. Baka makakatulog kami alas 3 na. Buti na lang itong mga amo namin, ano, matagal magising at saka hindi naman mag-uutos palagi. Kaya sa mga mag-a-apply pa lang dyan, gustong magtrabaho dito sa ibang bansa, no? Pag-isipan nyo talaga, kailangan malawak ang pag-uunawa ninyo, mahaba yung pasensya ninyo. Yun ang pinaka-importante. Kung hindi ka sanay na kumakain ng isang beses lang, huwag ko nang pumunta dito. Dahil dito, sanay sila na hindi kumakain. Sanay silang nalit ang kain. Yun lang guys. Yung isa-share ko sa inyo, no? Kaya mabuhay tayong mga OFW. Mabuhay ang lahat ng mga nandito pa hanggang ngayon. Nakapagpatapos yung mga anak nila sa pag-aaral, nakapagpatayo ng bahay, nakapagpatayo ng business. Ayun, napakaswerte nila. Di ba? Nakapag-ipon sila. Yun ang kayamanan nila. So, yun lang yung isi-share ko sa inyo mga langgan, no? Buhay OFW natin dito. So, wag lang mawala ng pag-asa. Pwedeng magpahinga, pero wag mo nang mag-stop. Okay? Magpahinga, pero wag mo nang. Basta yun na yun, guys. Maraming salamat. Bye-bye!